Itong command ay gumagawa siya ng database ng tinatawag na student grade management system. Kaya lahat ng susunod mong gawa or ginagawa tulad ng pag-create ng table or pag-save ng data, dito siya napupunta sa loob ng database na to. Itong command ay gumagawa ng table na ang pangalan ng student at meron itong 4 na column. So, dito siya papasok sa create table. ID, ito yung unique number para sa bawat student. Automatic itong tumataas kada bagong student. So, ito yung tinatawag natin na auto-increment. Rin ay yung primary key. Ibig sabihin siya ang main ID para di maulit. So, next is name. Dito naman nilalagay yung buong pangalan ng student hanggang 100 character lang pwede. Subject, ito yung pangalan ng subject like math, English, science, AP, ganun-ganun, at pa. Next is grade. Yung grade, from the word grade, syempre yung nakukuha nilang marka. Kagaya nga ng 85.6, 79, 90.93. So, dito, gumagamit tayo ng decimal para may decimal point at hanggang 2 decimal place lang ang pwede. Para gumagawa ka ng table na parang class record, may ID, name, subject, at grade para sa bawat estudyante. So, dito naman yung kurod. So, first is create. Itong command ay naglalagay ng bagong record sa table ng student. Ibig sabihin, nag-a-add tayo ng isang estudyante na may mga information tulad nung sa name nga, subject, grade. Parang nagsusulat ka sa class record ng bago entry para doon na sa isang estudyante mo. Tapos, nilalagay mo kung anong subject at grade niya. So, next is read. So, itong command ay ginagamit para ipakita lahat ng laman ng student table. Yung select from student ay parang sinasabi mo kay SQL na pakita mo lahat ng data na nasa table ng student. So, yung asterisk ay ibig sabihin lahat ng columns ang kukunin kaya makita mo. So, yun na nga, ID, name, subject, grade. So, gamit ang command na ito, makikita mo ang buong listahan ng mga estudyante at lahat ng information na nakasave tungkol sa kanila. Parang nagbukas ka lang ng class record para makita ang buong listahan. So, next is update. Itong command ay ginagamit para baguhin ang grade ng isang estudyante na may ID na equals 1. Halimbawa na lang is kunyari yung isang student mo ay may ID is equal to 1 at mali yung grade na na-encode sa kanya dati. Gamit ang command na ito, tinatama mo yung grade niya na yung grade na maling ginawa mo para natama yung talaga yung kanyang grade na nakuha niya talaga marka. So, nangyayari dito is hahanapin ni SQL yung student na may ID is equal to 1. Pag nakita na, papalitan na yung value ng grade column at gagawin ito yung nakuha niya ngang marka. Parang nag-edit ka ng class record list para itama ang maling grade. So, next is delete. Itong command na ito ay ginagamit para burahin ang record ng estudyante na may ID is equal to 1 mula student table. Halimbawa na lang is, yung kunyari nga yung isang estudyante mo ay may ID equals to 1. Kapag ginamit mo itong command, magbubura na siya sa listahan. So, dito is pag na-delete na, hindi mo na siya mababalik. Maliban na lang kung backup yung gamit mo. Kaya mag-ingat sa paggamit ito, lalo na kung totoo ang data ang binura mo.